Sa Yamashita Treasure Hunting, bibigyan ko kayo ng idea, no? Kung saan nakalagay, nakabaon ang mga direct deposit ng gold bars sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, no? Kaya tutok po kayo, no? Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito sapagkat napakaganda pong topic na akin pong ibabahagi sa inyo. Mga ganyan din palang mortar ba tawag ito? Yan. Mortar. 6 pera. Durong inaayos namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na ito hanggang 15. Tapos ito tiga QC. Yung lahat. Okay. September 4 ito bago lang talaga. Ito last February, pero ngayon lang lumabas sa system para pinalo nila. So yan yung naka-document naman. Yun yung specimen. Ulitin ko yan, yung GI report naman, pwede na lang i-check yan sa mismong website. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. May adna adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga ay ang mga direktang deposito, no, ng gold bars pinto ng Yamashita Treasure. Isang idea, no, kung saan itinago ng mga Hapon ang kanila pong mga daladalang gold bars noong Second World War at ibinaon ito sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Kaya panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito. Napakahalaga po ito para sa Yamashita Treasure Hunting. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, mga subscribers, bashers, haters, no? Sa mga hindi mahihilig at mahilig basta't nanood, nag-comments, tayo ay nagpapasalamat sa inyong lahat, no? Sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos, no? At suporta po yan sa aking channel. So continue po tayo na naman po ay mayroong idea, no? Tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting na ibabahagi sa inyo, tungkol nga po dito sa direktang deposito ng mga gold bars, no, ng Yamashita Treasure, no? Alam natin na kapag tayo po ay pumasok sa Yamashita Treasure, gusto natin makakahit, gusto natin makakadali, makakakuha kaagad sapagkat yun po ang hinahabol natin, yung kayamanan para mabago ang ating buhay, no? Makatulong sa atin sa pang-araw-araw natin na gastusin, no? Sa hirap ng buhay sa Pilipinas. So ito nga ay ibabahagi natin sa inyo ang iba't ibang lugar, no, sa bansang Pilipinas na may target tayo, no, may tinatarget tayong posibleng dito itinago ang mga gold bars, no, ginto ng Yamashita Treasure. So sa Yamashita Treasure Hunting ay napakarami na ang nakadali, no, nakakuha. Madami tayong na-receive na mga pictures, mga nagbahagi na sila ay nakabingo, nakakuha na, no, ng kayamanan, gold bars talaga. At isa nga itong ating ibabahagi sa inyo na idea mula po sa ating kabayang
Yamashita Treasure Hunter na nakahukay ng ginto, no? Ito pong napaghukayan ng ginto ng Yamashita Treasure ay mga lugar kung saan direkta sa ilalim ang deposito, no? Isang lugar ito na matubig, no? May tubig. Kaya napakagandang idea ito para matuklasan natin ang mga kayamanang itinago ng mga Japanese Imperial Army noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. So, wala nang paligoy-ligoy pa, direkta tayo kasi maikling usapin lang ito maikling pagbabahagi lang ito. Noong una, nung ako ay bata, no, doon sa Mindanao ay may nakita akong mga lumang balon o lumang tabay, no, lumang bubon sa Ilonggo, balon sa Tagalog, na matatagpuan natin sa iba't ibang lugar sa kabundukan, lalong-lalo na sa Mindanao, Visayas, ay marami ito. Maaring sa Luzon ay marami din ito hanggang Sabah. Ito kasi ay ang mga pinagkukuhanan ng maiinom na tubig ng ilan po sa ating mga kababayang Pilipino. So nung bata ako, nakikita ko, doon ako nag-iigib sa mga lugar na may tubod o may water spring, no, may pinanggagalingang naiinom na source of water sa ilalim. At ito ay kalimitan ay parang simento sapagkat palanas, no. Hindi ko ito maisip nung bata pa ako na may mga sikreto pala ito. At nung nagkaedad ako ng 20, no, ay nagkaroon ako ng idea na bakit yung mga pinag-iigiban namin ng tubig sa Mindanao ay may mga kurti, yung balon, yung atabay o bubon o ubog, no? May mga purma yung butas na parang sinemento, parang ginawa, sinadya ng napakaganda. At ang iba dito ay malalim, no? Mayroon namang mababaw, mayroong malalim ang pagkagawa ng balon o bubon. At may mga disenyo. Minsan naka-triangle, minsan nakalinyang tatlo yung balon. Mayroon naman nag-iisang balon lang. Ang pinagtatakhan ko ay mayroong mga heart shapes, mga triangular shapes na mga nakaukit mismong malapit sa mga balon na ito. At hindi lang, yung mga bato ay may mga kurting puso, may mga kurting triangles, na kung saan mapaisip ka kung bakit kung gagawa ng mga balon ang mga sinaunang tao ay lalagyan pa ba ng mga hugis puso at triangles. Nang nalaman ko na ang mga hugis puso at triangles ay isang sinyal, sign na mayroong kayamanang itinago, ay napaisip ako na baka doon sa mga balong ito ay nakatago ang ginto ng Yamashita Treasure. At hindi nga ako nagkamali. Napatunayan sa iba't ibang kababayan natin na mga nakahukay, no, ng gold bars, no, na sa balon nila natagpuan ang ginto ng Yamashita Treasure direkta sa ilalim, no, kung saan mismo lumalabas ang tubig sa ilalim ay may sikreto pala itong kwarto sa ilalim na doon nag-iipon ang tubig. Doon din nakababad ang mga gold bars sa ilalim mismo ng nilalabasan ng tubig na naging balon sa itaas, no. Kumbaga yung balon ay ginamit para paglagyan ng kayamanan sa ilalim. At walang kamalay-malay ang mga kababayan nating Pilipino na ang pinag-iigiban pala na balon na yan ay may sikretong kayamanan sa ilalim. So kamakailan lamang ay may nakatuklas, no, ng deposito ng balon, gold bars sa ilalim ng balon, no.
At mayroon din sa Visayas, no, na nagkwento tungkol po dito sa atin na sa balon ay nakuha din ang mga gold bars ng Yamashita Treasure. Itong bago lang ay sa Luzon, no, at mayroon na naman panibago na nagpapatunay na nasa direktang deposito ang mga balon, ay may direct deposit ng gold bar sa ilalim. Kaya pala, yung mga balon na ito ay may mga korte, mga hugis puso, may triangular, may nakalinya na balon, may nag-iisang balon, may dalawang balon, na kung saan napakaganda ang pagkagawa sa ilalim. Wala namang nakakaalam kung ano ang sikreto sa ilalim, kasi nakakatakot ding lumusob sa ilalim. At isa pa, pinag-iinuman, no, ang tubig na ito, na kung saan hindi rin pwedeng sisirain, hindi pwedeng pakialaman ng atin pong mga kababayan, sapagkat doon kumukuha ng iniinom na tubig. Sa Makatwid secured, no, napaka-safety, walang mag-iisip, walang magdududa na mayroon pala doon, sapagkat iniinuman nga ito at hindi halata. Subalit sa mga nakadiskubre ngayong bago lamang, ay napatunayan nga na may direktang deposito sa ilalim ng mga balon na ito sa iba't ibang lugar sa kabundukan po ng Pilipinas, no? At tiyak ako na ito po ay marami, hindi lang 1, 2, 10 ito. Maaaring 1,000 ito sa bansang Pilipinas, no? Libo-libo, sapagkat libo-libo po ang mga Japanese Imperial Army na nagkalat ng mga ginto, no, noong paatras na sila, na matatalo na sila, nagmamadali sila, ay dito siguro sa mga balon nila minadali na ilagay ang mga gold bars, kasi hindi talaga halata, hindi masyadong pansinin at iniinom. Kaya napakagandang idea ito para sa mga iba pang mga ka-treasure hunter natin na patuloy na naghahanap ng itinatagong sikreto ng mga Japanese Imperial Army. May patunay, no? May ebidensya na mayroong direktang deposito sa ilalim ng mga balon, no? Mga tabay, bubon, mga drinking water, source of drinking water sa kabundukan. Idagdag ko sa inyo, nung bata ako, na galing kami sa eskwelahan, kasi kabundukan, no? Mapapadaan kami sa kabundukan, ay may madadaanan kaming mga balon, no? Mga tabay, mga bubon na luma, na napakaganda ang pagkagawa. At ito daw ay ginawa pa ng mga sinaunang tao. At maaaring ito ay isa rin sa pinagtataguan ng mga Japanese Imperial Army, sapagkat yung mga daanan sa kabundukan ng mga native noon na may mga source of water o drinking water na natural, ay napili ng mga Hapon na pagtaguan ng kayamanan, sapagkat madali nga itong tandaan, hanapin, at hindi talaga ito mawawala, sapagkat natural ito sa nature, na doon nila babalikan o palatandaan nila yung mga iniinuman na tubig sa bansang Pilipinas, no? Kaya walang kaduda-duda na ang direktang deposito ng mga gold bars ay nandito sa mga lumang balon, mga water spring, no? Mga ubog o mga tabay, bubon, malaki man ito o maliit na balon, bubon, ay posibleng may sikreto ito kapag nakakita kayo ng mga sign, markers ng Yamashita Treasure na puso, triangular, naka-triangle, nakalinya, no? Mga iba't ibang disenyo na kung saan nasa Yamashita Treasure Code, no? Yan po ay may katibayan, no? Madami na ang mga nagpapatunay dito na mga kababayan nating Yamashita Treasure Hunter na nakahukay na ng gold bars. So sana po ay malinaw sa atin, sa inyo, ang naibahagi ko sa inyo ngayon tungkol po dito sa direktang deposito ng gold bars, no? Sa mga
mga bubon, balon, tabay, no, sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. At makatuklas din ito pong mga kababayan nating patuloy na naghahanap. Marami na kasi ang yumaman dito sa mga balon o tabay na nakahukay na, at posibleng mayroon pa ito, no? Marami pa ito sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. At payo ko sa nakakuha bago lang sa mga nakahukay ng gold bars, no? Kapag kayo po ay nakahukay na, nakakuha na, ay sapat na yon, no? Huwag nang kuhanin pa ang napakarami sapagkat ito po ay delikado, no? Posibleng ang mga kayamanan na ito ay magdulot sa atin ng kapahamakan sapagkat ang ginto ay apoy na nagniningas, at kapag ito ay hindi tama, no, kuhanin ng hindi tama at maling pagkuha, maling hangarin, maling paggastos, at yung kasakiman ng tao ay magdulot ng tinatawag na kapahamakan sa atin pong sarili o sa pamilya, kung sino man ang mga nakakahukay. Kaya delikado, no? Kailangan ang purpose ng kayamanan ay nasa tamang pamamaraan at paggastos. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nagkaroon tayo ng idea tungkol po dito sa mga direktang nakatago sa ilalim, no, na may patunay. Yamashita Treasure Gold Bars na direktang may deposito sa ilalim. Maraming salamat po. Sana po ay nag-enjoy kayo. At kung kayo po ay mayroong natuklasan mga gold bars o mga kayamanan, ay pwede po ninyong i-share, ipadala ang inyong pong mga videos dito po sa aking messenger. At kung mayroon kayong natuklasan ng mga sign markers, pwede po ninyong i-send sa atin pong messenger Facebook page, no, Yusuf Yamato. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.